Anong balita? Boss, kailangan namin ang aming magagawa upang mabagsakin sila. Oo nga, boss. Simula noong 2002, sinubukan na namin silang linlangin. Sinabihan na namin sila na maraming diskarte. Tinakot na namin ang pastor na tinawag upang wag nang ituloy ang pagtatayo ng iglesia. Dahil mabibigo at mahihirapan lang siya. Pero nabigo kami takutin siya dahil may puso talaga siya sa gawain ng Panginoon at sa mga tao. Sa katunayan, boss, simula pa lang, sinubukan na namin panginahin ang kanyang loob sa pagpigil sa mga taong dumalo sa kanilang gawain. 5 pamilya lamang ang dumadalo sa kanilang gawain. Nag-umpisa sila sa lumang mikropono at isang gitara. At kahit naputik ang daan, hindi namin sila napigilan sa pagtitipon. At katunayan, binulungan na namin sila na hindi tinugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Dahil kubo lamang ang kanilang pinagtitipunan. Nagtagumpay kami pahinahin ang loob ng ilan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga pastor sa mga gawain. Bakit hindi ang pastor ang inuna ninyong pabagsakin? Ginawa na po namin yon, bossing chief. Marami sa kanila ang nanghinaan ng loob. Pero imbis na bumagsak ang iglesia, nangalat pa sila. At mula sa kubo, nakapagpatayo sila ng mas maayos na sambahan. Mula sa lumang mikropono at isang gitara, ay nakabili na sila ng gamit para sa iglesia. Ang tibay ng kanilang XLT. Kahit dumaan ng maraming bagyo, nawala ng preno, nasiraan, patuloy pa rin ito nagamit sa gawain. Naipangahatid at naipangsusundo nila at nagagamit pa sa mas marami pang mga bagay. Bakit hindi ninyo guluhin ang kanilang pagkaalam sa salita ng Diyos? Ginawa na po namin. Hayaan lang namin sila dati sa katotohanan tungkol sa kautusan. Ang iba ay napagod at hindi nagpatuloy dahil pinanghinaan ang loob. Kala namin tagumpay na. Ngunit ngayon, unti-unti nang bumubukas ang kanilang mata sa katotohanan. Walang takot na pinapangaral ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ano? Nalaman na nila ang tungkol sa biyaya ng Diyos! OMG! Lalo tayo mahihirapang linlangin sila pag nabuksan ang kanilang pag-unawa tungkol sa biyaya at hindi na natin sila matatakot. Lalo silang lalapit sa Diyos. Ikaw! Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka nagre-report? Anong ginagawa mo? Huwag niyo na po siya intindihin, boss. At boss, nasa pangalan na ng Jesus the River of Life Gospel Church at titulo ng lupa na pinagtatayuan ng bahay-sambahan. At unti-unti na nila itong nababayaran. Pero huwag kayong mag-alala. Tinatakot na namin sila tungkol dito. Anong sabi ninyo? Huwag ako mag-alala! Ha? Huwag ako mag-alala! Paano hindi ako mag-aalala? Eh ako ang hari ng kabalisahan! At sa lahat ng sinasabi ninyo, iisa man ay wala nagtagumpay! Wala kayong silbi! Umalis kayo sa harapan ko!